people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At sana lahat kayo ay mabless ng bonggang-bongga. And then, of course, ako din. Diba? So, maraming salamat po. Syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan. Sa walang sawang tumatangkilik dito at sumusuporta sa channel natin. Sa mga makasolid na makamama Sam dyan, maraming salamat sa pagko-comment, sa support, sa pag-aabang. Thank you sa inyong lahat. Siyempre, sa ano na tayo mag-shoutout sa Monday. So, yun. So, kasi ang dami kong ginagawa at nagmamadali ang Mama Sam ninyo araw-araw. Ganon. Ang dami talagang ganap ngayon. Anyway, eto, siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So yan, so para sa una nating chika, kagabi nga naganap na ang Man of the World. So syempre ang mga wagi dyan ay si Mr. Spain. si Spain ang nagwagi ng Man of the World. Yes, congratulations naman sa Man of the World ngayong taon na to. At hindi lang yan, first runner-up naman si Mexico, second runner-up naman si Thailand, third runner-up naman si Czech Republic. Fourth runner-up naman si Mr. Panama. So, yon. So, si Philippines pumasok sa semifinals. Kaya, congratulations din sa pambato natin. And then, ayun. So, bonggang-bongga ang Man of the World. Alam niyo sa totoo lang, gusto ko si Mexico. Oo. Gusto ko yung pagkagwapo ni Mexico kaysa kay Spain. Pero kasi, ang dinidescribe kasi ng pagka-Man of the World talaga si Spain, no? So, yon. Congratulations sa mga winners. Congratulations, syempre, sa Thailand. O, diba? So, kagabi din, naganap na ang Miss World. Nako, nakakaloka. Grabe. So, yon. So, marami nagtatanong sa akin. Mama Sam, tingin mo bakit na El Tocuyo si France at saka si South Africa. So, yun nga. Kasi diba sa competition, parang ramdam natin ang malakas nga ang laban ni South Africa. Lalo na yung dumating to galing sa kanyang bansa dito sa Miss World. Ay, nako. Talagang marami nagsasabi na si South Africa ang mag-uuwi ng corona. Pero ayun, na Los Valdez. Si South Africa. Ganun talaga sa competition. Meron talagang tinatawag na El Tocuyo. Kasi parang feeling mo malakas siya pero ang totoo hindi naman pala, 'di ba? So 'yun, nakakalungkot. Syempre nalungkot ako kasi parang deserve niya pumasok sa top 10 but hindi ko alam kung ano nangyari. Ang nakikita ko kasi maganda siya pero parang madjuba. At saka doon sa nagsasabi kasi hindi daw napalipad yung kalapati ng bonggang-bongga. Hindi daw marunong magpalipad ng kalapati, maarte daw. Sabi ko hindi naman yun, wala namang ganun mga Mars. Nasa performance kasi marami talagang humahataw. So, sabi ko nga, sa competition, maging masaya ka kapag pumasok ka na sa semifinals. Kasi sa sobrang dami talaga ng malalakas na hindi mo inaasahan, hindi mo naman matututukan niya isa-isa. At talagang mayroon ka talagang masusurprise ka na, nakapasok siya, gano'n. Si France din, nagagandahan din ako sa kay France. At ayun din, nabigo din na makuha ang corona or makapasok sa semifinals ng Miss World. Yan! Pero syempre,
congratulations pa rin sa kanila kasi alam mo yun, alam kong tinry nila yung best nila. O, diba? So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, bakit hindi nakapasok sa top 5 si Miss Indonesia sa Miss World? Doon sa top 5 ng Asia and Oceania. Actually, nagulat din ako kasi diba, parang siya nanalo ng Beauty with the Purpose, tapos siya nanalo ng Best in Talent. Ang totoo niyan, talagang dapat pasok siya doon sa top 5. Pero kasi parang feeling ko, ang mga fast track challenge dito sa Miss World, ito ay basihan lang para maka-enter ka ng advance talaga doon sa finals. Pero wala siyang kinalaman na sa status ng laban mo. So, depende pa rin sa ipinapakita mo araw-araw sa mga eksena at ganap mo. Kasi kahit hindi ka naman nanalo sa starstruck, sa fast track, pasok ka pa din sa banga. Diba? So, yon. Kaya naman, hay nako, yon, nagulat ako. So, sorry Indonesia, wala kayo sa sa eksena, hindi nyo siya nagawa. Ganon. So, na-surprise ako kasi parang feeling ko deserve niya yon. Pagkatapos, ang pumasok ay sa Lebanon. So, yon. Surprising naman kay Lebanon kasi ang ina-expect ko kay Lebanon hanggang top 10 lang sa Asia and Oceania. Pero, pumasok pa rin siya sa next round. Diba? So, ganun talaga ang competition. May nananalo, may natatalo. So, may dahilan sila kung bakit hindi yan nakapasok at kung ano ang dahilan man nila dyan ay nasa kanila na lang yun. Ganon. Pero laban lang. So, Indonesia, malay nyo, next time. Diba? So, yan. Kaya, ay nako, good luck. Good luck na lang. So, next time. Better luck next time talaga. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, top 2 sa Asia and Oceania. Mama Sam, tingin mo, deserve ba nila ni Oppo at saka ni Thailand? Siyempre maraming naloka kasi siyempre pasok sa banga yung kandidata natin at talaga naman, oh my gosh, tumbling naman ako doon. Actually, si Krishna, ang nakikita ko, di ba sinasabi ko nga lagi sa inyo, panghawakan ninyo yung maliit na porsyento. Dahil hindi nyo alam, yung maliit na porsyento na yan ay baka magdala sa kanya sa dulo ng competition. Kasi potential naman at nakikita ko naman na lumalaban naman si Krishna araw-araw. Diyos ko, yung mga eksena nila ni Krishna, talagang masasabi ko, in fairness, paandar, di ba? So, from the beginning pa lang naman, nakikita na natin na possible talaga mahuli to sa competition, makarating sa dulo ng competition, si Thailand at saka si Philippines. Lagi ko yan sinasabi kung nanonood kayo doon sa Samsam TV, alam niyo yung sinasabi ko. And then, ayun, so sila ngayon nakarating sa dulo, di ba? So, ako, from the start pa lang, sabi ko nga, may laban naman si Krishna. Hindi ko lang naiintindihan doon sa mga basher ni Krishna na bakit parang galit na galit kayo kay Krishna, feeling ninyo talo. Oh my gosh, marami nagsabi na hindi makakapasok si Krishna sa semifinals. Tanda ko yung mga pangalan ninyo. Kaya kung ako sa inyo next time, support na lang. Oo, saka magtiwala kayo sa akin. Charot. So yun, so syempre titignan naman natin yung ganap nila. And then, lagi nyong tandaan, at the end of this story, karangalan pa rin natin na makapasok niya sa semifinals. Diyos ko, layo na narating ni Krishna, reklamo pa kayo. Diba? Imagine ninyo, from 108 contestant, tapos nakapasok siya sa top 40. Ang sinasabi nila, nako, El Tocuyo yan, si Senyora. Tanda kita dyan, kahapon sa live ko. Tapos, ayun, so maraming din nakikipag-debate sa akin na sinasabi nila, nako, bakit naman kasi si Krishna, mali-mali yung ginagawa nilang mga kaya talo yan, yung ganon. Ako naman, parang sa fast track lang naman yun, sa mga challenge lang naman yun. Pero parang feeling ko, hindi naman maapektuhan sa laban. Kasi kung titignan mo yung laban ni Krishna, pasok naman talaga siya sa eksena, diba? So, ewan ko ba sa inyo, naloloka talaga ako sa mga Pilipino na hindi humahanga sa laban ng kapwa natin Pilipino. So, sabi ko sa inyo, hanggat nandiyan yan, may pag-asa. Hindi man natin makuha ang corona, but alam kong lalaban si Krishna. Pagdating naman kay Oppo, so, sa totoo lang kasi guys, ganito kasi ang analysis ko dyan. Si Krishna nagbibigay ng magandang laban.
sa competition ng Miss World. And then, yung laban niya talagang pinag-iigihan niya ng maigi. Kasi doon pa lang sa opening, kita mo naman talagang laban na laban ng lola mo, talagang pumapalo. So, yung laban talaga na tinatry niya yung best niya na mapansin, na makita yun ng organization, at pinag-iigihan niya yon. Si Oppo naman, hindi naman ganun kahataw yung laban niya. Pero, the way kung paano yung strategy game niya, kung paano niya lalaruin to, ayun ang diskarte na meron naman itong si Thailand. At saka, syempre, yung profile niya mismo, ang nagsasabi sa Miss World na ako ang panalunin ninyo. Ganon. So, magkaiba yung atake. Pag tinignan mo kasi yung performance at saka yung beauty, na kay Chris na yon. Pero kapag tinignan mo na yung quality, yung profile na tinatawag, na kay Oppo yon. Yung kumbaga para pag tinanong mo, sino ba ang mas Miss World yung dating? Si Chris na o si Oppo? So parang mag-agree ka talaga kay Oppo kasi the way kumilos, the way kung paano manamit, yung pasabog, yung mga eksena na, alam mo yun, yung parang Reynang-Reyna talaga yung dating. Nakita ko na yun from the presentation nila dito sa Thailand na parang sabi ko, oh my gosh, eto nyata yung tinik kay Chris na. At totoo nga, siya ang tinik kay Chris na. Oo. Pero kung alam niyo sa totoo lang guys, analysis ko din, kung wala si Oppo dyan at hindi lumaban ng Miss World dyan, si Chris na ang mananalong Miss World. Kaya lang kasi, yung diskarte kasi ng Thailand, sige ilaban natin si Oppo. Kasi si Oppo kasi package talaga siya for the Miss World. At saka sa nangyari na rin syempre sa Miss Universe na nabaliwala sila. Kumbaga doon, yung good karma talagang bumuhos talaga kay Oppo. Kaya naging destiny niya to. Ganon! At si Chris na naman, don't worry. Panalo pa din naman si Chris na kasi kahit naman sabihin natin na hindi nasungkit ni Chris na yung corona, masasabi mo naman na tagumpay ang laban niya dito. At wala kang maku-question sa kanya kasi hanggang sa dulo, narating niya talaga yung laban na, alam mo yung binigyan niya tayo ng good fight. Diba? So, yon kaya mabuhay si Krishna. I love Krishna Gravides. Grabe. Sobrang ang galing-galing ng batang to. Yung, alam mo yun, simple pero alam mong may ibubuga. At dapat niyong ma-appreciate yung ginawang laban ni Krishna. Alam ko malinaw sa mata natin na I think it's Oppo. Pero, yung laban ni Krishna, good fight talaga. Alam niyo sa totoo lang sa Q&A, kung papansin niyo yung Q&A ni Krishna, mas bongga yung Q&A na sagot niya more than kay Oppo. Kamusta naman ang planting, di ba? So, parang ano yon, parang Miss World lang, Miss Earth, ganon. Pero, naiintindihan ko, ayun yung diskarte kasi sa laro ni Thailand. Oo. So, yung diskarte niya na ipanalo. Ganon. And then, sabi ko nga, kung si Chris na ang nakapasok sa top 4, baka si Chris na ang nanalo. Kaya lang kasi, over Oppo, plus nandoon pa yung profile nga na nag-third runner-up sa Miss Universe, parang feeling ko ayun talaga. Kasi may nagawa na kasing pangalan itong si Oppo sa buong mundo. Yung sumali siya sa Miss Universe and everybody know her, di ba? Kaya hindi din natin mabiblame, para sa kanya talaga to. So yun yung nakikita ko. Well deserved naman ni Oppo. And then of course, ang ating pambato naman, good job, Krishna. Di ba? So yun yung top 2, masasabi ko talagang perfect ang match nila dito sa Asia and Oceania. So yun. So syempre happy tayo sana for Krishna at sana tigilan nyo ang pambabash sa Thailand. Alam nyo guys, sa totoo lang, ano kasi yan, kumbaga parang ibigay na natin sa kanila. Matagal na rin naman nilang gusto to at walang masama sa pagkakapanalo ni Oppo. So, job well done, Thailand. Diba? So, yun. And sa atin naman, malay ninyo, next year, may makuha tayong best candidates and then marami ma-inspired sa laban ni Oppo at magsisalihan sila dito sa Miss World. Oh, yun ang abangan natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mga reyna ng 2024, wagi for the
Asia continent. Oho, ito nga sa supranational noong nakaraang taon. Tayo ang naging Miss Supranational Asia and Oceania. And then sa Miss Universe naman, tayo naman ang naging Miss Universe Asia. At sa Miss World naman, Philippines pa rin ang nagwaging Miss World Asia. So Mama Sam, tingin mo, pang continent queen lang ba tayo? No, hindi yan. Ang ibig sabihin yan ay nakikita nilang ng organization yung galing ng Pilipinas. Pag tinawag ka kasing Miss Universe Asia, Miss World Asia, ikaw yung Miss World sa Asia, ikaw yung Miss Universe sa Asia, at ikaw yung Miss Supranational sa Asia. Eh di, ang bongga. Diba? Ang alam ko sa Intercontinental din, diba? Tayo din ang naging Miss Continental Queen Asia. O, diba? Ang saya. Tama ba ako? So basta lahat ng reyna natin na nag-compete ngayon na may Continental Queen, tayo ang nagwagi. Di ba? So congratulations. And then hindi talo 'yan, kumbaga panalo. Nakita naman ninyo sa Miss Universe, panalo si Miss Universe. At talagang si Chelsea Manalo, kita niyo kung ano-ano mga eksena at ganap. And then si Krishna, parang feeling ko ganun din. Marami din siya mga eksena at ganap na gagawin dito sa Miss World. At gusto, job well done sa ating mga reyna. At hindi lang yan sa supranational, sa intercontinental, winner. Ang saya. Diba? So yun. So maging happy. Maging kumbaga panalo. Panalong-panalo. Buhay na buhay ang mga dugo natin. And congratulations, Philippines! So yun. So job well done para sa mga laban natin dito sa Miss World at saka sa iba pang pageant, di ba? So, grabe, ang saya-saya. So, we are Reyna, 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 Reyna. Ganon, di ba? Diyos ko, Lord, may nagsabi pa kahapon, Diyos ko, naloka ako sa amin ganon. Hindi man nanalo yan si Krishna, hindi aabot yan ng top 2 daw doon sa competition kasi kung si Michelle D nga hanggang top 12 lang si Krishna pa kaya. So, ang ibig sabihin lang neto ay magaling si Krishna ng kandidata. Iba si Michelle D, iba si Krishna. Ganun lang yon. So, yan. At congratulations. So, ito na, sabing ganun. Mama, somethingin mo, dapat bang lumaban si Krishna sa Miss Universe Philippines para daw manalo ng Miss Universe? Ay nako. So, hindi ko alam. So, alam naman natin na kapag nag-place ka dito sa maganda na pumunta ka sa Miss Universe kasi mananalo ka. Pero walang kasiguraduhan yan. Like example, Michelle D nagpunta nag-top 12 sa Miss World pero top 10 lang sa Miss Universe. Ganon, di ba? So, walang kasiguraduhan. Depende kung paano pa i-develop ni Krishna ang sarili niya. Depende kung paano pa niya paghahandaan. Pero ang nakikita ko, I think Miss Grand, pwede. So, yan. Oo, pag dinala mo yan sa Miss Grand, panalo. Kasi, ang eksena niya kasi talaga pang Miss Grand Yung, alam mo yon, yung beauty, yung caliber. Pero, kung gusto niyo mag-Miss Universe, why not? Diba? Support lang tayo. Pero, walang promise na mananalo. But, feeling ko, kung mag-Miss Grand siya, title yan. Ganon! Kaya, ano pang hinihintay mo, Chris, na? Miss Universe na. Charot. Miss Grand na. So, yun. So, malay ninyo, di ba, maisipan niya mag-Miss Grand and then siya ang putungan ng corona ng Miss Grand. Oh, so, yun. But good luck, good luck. Kung ano man yung magiging nila, good luck. But, syempre, gusto ko rin pasalamatan yung team ni Chris na tumulong sa kanya para sa laban niya dito sa Miss World. Lahat yan, mula makeup artist, designer, kay Rian Fernandez. Thank you so much sa napakagandang gown na pinasuot mo kay Chris na. May reklamo ako dyan, Rian. So, sana, ginawa mo kasi na parang mas more Reyna yung dating. Ganon. Mas more parang pasabog. Bakit ba hindi nyo naiisip yun? Kasi parang feeling ko kung ganon, yung katulad kay Oppo, paglabas ni Oppo kanina, parang pak, oy, Miss World, ganon. Diyos ko, nakakaloka. Pero sabi ko nga, magaling pa rin talaga ang mga designer natin. Rian Fernandez, thank you so much sa magandang design na pinadamit mo kay
Krishna Gravides, at mabuhay ka, Rian Fernandez. So, sa lahat ng team, pati stylish, pati yung makeup artist ni Krishna, pati lahat-lahat ng bumubuo sa laban ni Krishna, maraming salamat sa inyo. And then, of course, Krishna Gravides, thank you so much sa paglaban mo para sa Pilipinas. Alam kong ginawa mo yung makakaya mo at deserve mo na pasalamatan ka namin. Diba? So, yon. Thank you so much. God bless you and more power. Umasa ka sa mga susunod na laban mo sa international or national pageant. Nakasuporta ang Mama Sam Vlog para sa'yo. So, yun! So, thank you so much sa inyong lahat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun! So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.